Magandang araw po. Ako si Jerry Ann Sicahatol, estudyante mula sa grade 7 Malakas. Ngayon po ay isasagawa ko ang aking performance task 3, isang interview tungkol sa pag-aalaga ng hayop. Maraming salamat po sa pagpapaunlak kung ma-interview ko kayo. Handa na po ba kayo? Kung oo po, maaari na po natin simulan. Yes, very ready. What kind of pet do you have? I own a pet dog. She is a Shih Tzu. Why did you choose to raise the kind of animal? For me kasi, dog yan nga is man best friend. So, parang owning a dog or having a pet dog means meron ka ng companion, meron ka ng buddy na makakasama mo everyday. How long have you been taking care of your pet? Nakuha ko si Chichi noong November 2023. So, this coming November is 3 years na siya na alaga ko. What do you feed your pet every day? Everyday, ano kasi, iba-iba. Merong, minsan sa umaga, wet food, sa tanghali, dry food, and paggabi is mix. Pero, nababago-bago yun, depende sa preference ng aso. What are the things you need to prepare to take care of your pet properly? Ito, at first, ang kailangan talaga, dahil, yun nga, dahil may breed yung dog ko, is financial or pera yung parang una kong pinipare. Kasi gusto ko sa dog is yung very healthy, kaya lagi kami nagpapabet every month, nagpaturok na din kami na, anti-rabies, and kailangan mo din i-prepare yung sarili mo because kailangan mo, kasi hindi naman nakapag-isip yung dog, so yung temper mo or yung patience mo is kailangan talaga mahaba or taking care of a dog. How do you keep your pet clean and healthy? Well, sa clean, lagi ko siyang pinapag-groom and lagi pinapaliguan once a week. Tsaka, pag healthy naman, ngayon nga, lagi kami nagpapabet para in case na may ma-detect na something mali sa kanya, is magagawa na agad ng paraan. Then, daily din, is meron akong pinapakain sa kanya na vitamins. What are the challenges or difficulties in taking care of a pet? Well, para sa akin, yung challenges sa akin, personally, is student kasi ako. So, may mga times na parang nasa school ako or gumagawa ko ng schoolworks. Hindi ko siya masyadong napagtutuunan ng pansin. So, pinaka-problem or challenges ko is time. And, syempre, yung mga unang pag-aalaga ko ng dog, medyo na-culture shock pa ako kasi, parang ang hirap magtimpe. Kasi magagalit ka kasi sansan nang tumatae, sansan nang umiihi, parang hindi pa natitrained. So, doon, yun, kailangan mo din talaga yung patience mo. What are the benefits of raising a pet at home? Benefits of taking care of home, ako personally ulit, wala kasi ako masyadong nakakausap sa bahay. And wala din ako masyadong nakakaban. Hindi naman sa but very busy kasi sa bahay. So, nung nag-alaga ko ng aso, nung nilagaan ko si Chichi, is meron ako na pagtutuunan ng time, hindi na ako masyadong lonely. And yung benefits din also, pag sa bahay, is parang may protection or safety na. Kasi yung aso ko talaga very OA na pag may kumatok lang talagang magwawala na yung pato mahal kung sino yung kumakatok. Very very alert. Does your pet help you earn money or save money? Well, nung una magastos talaga mag-alaga kasi kailangan mo bumili ng diaper, Pero through time, is nakaka-save kami sa kasi dahil nga nakapag-training na siya, hindi na kami bibili ng diaper kasi alam na kung saan siya iihi, saan siya nakain. And sa mga, sa mga maintenance, is nakakaano kami kasi, hindi siya masera na aso. Parang okay sa kanya lahat. Like, kami lang yung maggupit, kami lang yung pag-room, or kami lang yung magpakain ng vitamins niya. Nakaka-save kami in a way na marunong na yung aso. Talaga, it takes time lang talaga. What have you learned from taking care of your pet? Ayun nga. Matutunan mo talaga magtimpe. Para kang nag-aalaga ng baby. Parang kaya nga ako as a tao, parang feeling ko yung pag-aalaga ko Chichi is parang guide na din or practice kung sakaling mag-aalaga ko ng bata someday. How do you show love and care to your pet? Well, ako kasi is
OA ako, pero pagdating sa aso is very nonchalant. Kumbaga, napapakita ko yung pagmamahal sa niya. Pag inaalagaan ko siya, pinapakain ko siya, pinapaliguan ko siya, and binibigyan ko siya ng oras. And, yung parang pinaka-way ko na lang napapakita ang pagmamahal ko sa kanya, I think is yun. Kasi pinapagalitan ako ng mami ko kapag pinapatulog ko siya sa tabi ko. Kasi baka daw umihi or mag-amoy aso na yung kumot and unan. Pero para sa akin, yung unan and kumot kasi is nalalabhan. Nawawala yung amoy niyan. But yung yung aso mo, yung moments mo sa aso mo is parang walang papantay dun. Parang memories mo na yun sa kanya hanggang sa lumaki siya. Do you recommend having a pet to others? Why or why not? Ako siguro, marirecommend naman, pero recommend ko siya sa taong I think na maalagaan yung aso. Because, sa panahon ngayon, like mga bata, mga Gen Z, parang nakikitrend na lang sila na kapag may alagang aso, parang cute, aesthetic. Pero iba pa rin talaga pag naalagaan yung dog. Kaya re-recommend ko siya sa mga taong I think na masusustain yung pag-aalaga ng hayop or ma-maintain. Do you think raising animals can be a source of livelihood? Why? Source of livelihood? I think yes. Kasi ang mga animals is meron yung different of intelligence and kaya nila makakope up sa mga ginagawa ng tao. Like, halimbawa, sa mga cats, mga nakikita natin sa TikTok, yung mga nag-tricks, mga ganyan. And yung aso nga, di ba, mag-work na din sila sa minsan, sa mga airport or sa mga police. So, I think pwede sila sa livelihood. How does your pet affect your daily life or routine? So, ayun nga, like sinabi ko kanina. Yung routine ko kasi dati, nung wala pa akong dog, is parang aral, kain, gising, parang normal lang, na doon lang umiikot and paulit-ulit. But since yung nagka-dog ako, nadagdagan yung routine ko. And parang, meron na din ako na paglalaanan ng medyo struggles lang minsan sa time dahil na student, pero throughout the process, masaya ako na may dog ako kasi alam mo yun, pag malungkot ka, parang nasisense ng mga dog na meron kang dinadamdam. So, parang pinipili nila sa'yo na andito lang ako, What advice can you give to young people who want to take care of a pet? Ayun nga, huwag niyo siyang gawing aesthetic or trend lang. Kasi yung mga pet talagang inaalagaan kasi kasama mo yan Kumbaga parang family na. Kumbaga dapat minamahal din, ganyan. And, ayun nga, huwag niyo ipapasa yung parang bumili lang kayo or kinuha niyo lang dahil nakitaan kayo tapos hindi naman inaalagaan. And dapat, kung kinuha niyo siya, dapat i-treat niyo siya as a family. I think this is a opportunity na din na, halimbawa, pag bumabaha, kadalasan, iniiwan yung aso nakatali. So, di ba, yun yung ayoko sa mga owners is parang hindi nila iniisip yung kapakanan ng pet nila. So, dapat talaga, iniisip yung kapakanan ng pet. Kasi yung aso, wala naman niyang alam na kinuha mo siya or inaalagaan mo siya. Pero ikaw, as a tao, alam mo na kinuha mo siya kasi gusto mo siyang alagaan. So, dapat i-maintain yun. Maraming salamat po sa inyong oras at pagbabahagi ang inyong karanasan sa pag-aalaga ng hayop. Malaking tulong po ito sa aming aralin tungkol sa tamang pangangalaga sa alagang hayop. Muli, ako si Jerry C. Kahaton mula sa grade 7 Malakas. Nagpapasalamat at nagsasabing, ingat po kayo at sana ay manatiling masaya at malusog ang inyong mga alaga. Maraming salamat po.